Good day, everyone. So, for today, we will discuss prejudice, chapter 13 of clinical psychology. So, first and foremost, pag sinabi nating prejudice, siya ay isang napaka-powerful na emotion. Um, basically, ang bigger umbrella ay attitudes. Yung attitudes, na-discuss natin siya before, di ba? Um, Meron siyang cognitive, may emotional, saka may behavioral component. So, dito, pag-uusapan natin yung tatlong components. Pero basically, or one part lang yung prejudice. So, again, prejudice is an emotionally powerful attitude. And pag sinabi din natin prejudice, siya ay hostile or negative attitude towards people na nagbebelong sa isang grupo na yung prejudice na yun ay ang dahilan ay dahil kasapi yung tao sa grupo na yun. Okay? Ayan. So, cognitive, affective, and behavioral component. So, punta naman tayo muna sa cognitive. Class, pag sinabi nating cognitive component, stereotype. Pag sinabi nating affective component, prejudice. So, sa cognitive component, okay, una't higit sa lahat, pinanganak tayo na wala tayong racism. Hindi tayo bumabase sa kulay, sa affiliation ng isang tao, sa kulay ng kutis, sa kanyang ethnicity. Okay? Pero tandaan nyo, di ba? Lalo na sa first chapter, we were discussing about schemas. Okay? Napakahalaga kasi sa mind natin na nagkakaroon siya ng mental shortcuts para mas madaling maiproseso yung mga bagay-bagay. Yung kung natatandaan nyo, para siyang ang mind natin gumagawa ng folder. Kasi una tigit sa lahat, adaptive mechanism siya natin. Okay? Kaya nga, mga baby, mga infants, pinanganak yan ng hindi tumitingin sa kulay, hindi tumitingin sa itsura. Pero dahil sa social environment niya, even at the young age na 3 months old, yan, nagkakaroon na, okay, ng preferences sa itsura, okay, sa gustong makasama. So basically, ang stereotypes natin ay hinuhulma to ng experience natin. Through learning, through behavioral through social learning rather. Okay? Isa pa, yun nga, pag sinabi nating stereotype din, ito ay generalization ng tungkol sa grupo ng tao. Okay? Na may ina-assign tayong trait sa kanila na dun lang nakikita o dun natin nakikita sa kanila. Okay? So, in stereotype as well, there's a distinction between the world out there and stereotypes. The little pictures we carry around inside our heads. So, automatic siya. Parang pumapasok doon sa automatic thinking. So, yung stereotyping din, siya ay proseso ng isip natin. Para ma-simplify yung mga bagay-bagay sa paligid natin. At sabi nga ni Gordon Allport, yan ay, ang tawag na din yan ay the law of least effort. Okay? Dahil sobrang complex ng mundo, sobrang gulo ng mundo, o sobrang dami na nangyayari sa mundo, ang ginagawa natin ay we categorize things. And particularly, that categorization is what we call stereotyping. Okay? Meron din tayong gender stereotype. Generalization natin when it comes to the sexes. Okay? Generalization, particularly to the gender. Usually, minsan hostile. Parang tahasan pag sinabi nating hostile. Example, women are inferior to men because they are inherently less intelligent, less competent, less brave, less capable of man, and so on. Diba? Minsan may thinking tayo na, uy, hindi mo malaman kung kakaliwa ba o kakanan o nakakalito yung move ng driver sa unahan mo. Di ba? May thinking lagi tayo, ay, babae yan.
Okay? Ganun din sa mga lalaki. Ano? Or ilagay natin sa isa pang sexism na benevolent. Yung subtle siya. Indirect. Ano? Sabi dyan sa example, women are kinder than men. More emphatic, more nurturing, and so on. Na tila baga parang hindi kaya maging emphatic o maging mabait ng mga lalaki or nurturing. Okay? So, yun ang stereotyping. Again, stereotyping is the rational component or cognitive component. Sunod, affective. Ito yung um, prejudice. Okay? So, tingnan nyo ha, minsan kapag may mga argument tayo sa mga tao, bakit ang hirap-hirap nilang baguhin yung isip nila? Bakit ang hirap-hirap nilang kumbinsihin? Kasi may pinanggagalingan sila. Ano? Pag nawala na yung logic, pag nawala na yung rationality, mas mataas ang emosyon, mas mataas ang affect, you can never change their mind. Okay? Logical arguments are not effective in countering emotions. Bugso na ng damdamin. Ano? Kung ilalagay natin sa politika, yan, may mga makikilala kayo na kahit sampalin mo ng ebidensya, kahit sampalin mo ng research, hindi tatanggapin ng mga yan kasi mas nangingibabaw o mas namumutawi ang emosyon. Okay? Remember, the human mind does not tally events objectively. Our emotions, needs, and self-concepts get in the way. Okay? So, we usually maintain implicit attitudes. Okay? Being automatic and unintentional reflect lingering negative feelings that keep prejudice alive below the surface. Okay? Pangatlo rather, behavioral component. Ito, discrimination. Hindi na lang generalization, hindi na lamang feelings, kung hindi may nakikita o may nagmamanifest ng action. Discrimination. So, mas malala na ito kasi kita na sa kilos. Okay? Tingnan nyo. Na culture na sinasabi, thin is beautiful. For example, fat people are often targets of jokes, harassment, and humiliation. Okay? So, basically, they are less likely than slender people to be hired and promoted. Ano? Even class in abnormal psychology, you will encounter, or I believe you have already encountered psychological disorders that napakalaki ng role ng discrimination for developing such psychological disorders. For example, yung mga eating disorder, di ba? Anorexia nervosa, okay, bulimia nervosa. So, ang laki ng role ng discrimination when it comes to this. Ano? And the overall mental well-being of people. Ano? Yung body shaming. That's a form of discrimination. Ano? That's a form of discrimination. Ano pa example racial? Ano? We tend to discriminate people, okay, solely because they belong to a particular race or a particular ethnicity. Ano? Merong war on drugs sa US din. Ano? Particularly in the state of Seattle. Ang daming inaresto na African Americans. More than half. Gumawa ng study sa Seattle na in reality ang gumagamit talaga ng drugs 70% are white. Okay? So, very evident yan. Ano, kahit ngayon, sa United States, very evident siya. And hindi din nakakaligtas. Huwag nyo din akalain na ang mga Pilipino ay hindi naman tayo ganun ka-racist. Hindi naman tayo ganun ka-discriminating. May mga maririnig pa rin kayo ng forms of discrimination na nanggagaling sa Pilipino towards foreigners. Yeah, okay? So, usually, o minsan, yung discrimination, nag-root din siya sa microaggressions. O yung subtle din, slight or indignities and put-downs. Okay? Example. Okay? Kunyari, nasa US tayo. Kunyari, very common to sa US. Ang galing mo mag-English. Sa Tagalog ko sinabi.
Pero, example, yung sinabihan niya ay Asian American, na doon laki. Di ba? Yung mga ganun. O kaya yung mga tendency ng mga tao na, for example, nasa elevator. Okay? Um, may sumakay na African American o Black American. Tendency, parang i-cover yung pouch, o i-cover yung bag, o i-keep yung wallet. So, may mga ganyan. Ito kasing mga microaggressions, parang medyo unaware tayo na ginagawa natin. Well, basically because yun nga, meron tayong stereotyping, meron tayong um, cognitive component, yung prejudice. So, magkakaugnay itong tatlo. Magkakaugnay. Yan pa, gender discrimination. Okay? For example, female jobs require kindness and nurturance. Na para bang hindi pwede yung kindness and nurturance sa mga lalaki. And male jobs require strength and smarts. Na para bang hindi pwedeng strength and smart sa mga babae. Kaya makikita nyo minsan sa profession, may stereotyping tayo. May discrimination. Okay? A lot of people, kunyari, public utility vehicle, may mga mababali tayong ganito. Babae nung dadrive. May mga ibang tayo, ayoko dyan, baka hindi ligtas. Diba? O kaya lalaki, for example, nasa helping profession, nasa medical worker. Ayoko dyan, baka hindi ako maalagaan yan ng ayos. May mga ganun kayo marinig. So, very parang nakaka-surprise lagi na ang profession, kunyari ng lalaki, ng babae ay taliwas doon sa expectation ng society. Kaya nagkakaroon ng discrimination. Okay? So yan, just to summarize, just to put it in a sabihin nating table format. Stereotype, cognitive, prejudice, affective, discrimination, behavioral siya. Okay? So you can screenshot this. Sesend ko din naman sa inyo. So una, ano bang naging epekto? Diminution of self-esteem. So ibig sabihin, na-internalize ng tao. Bumababa yung dignidad niya because of these things. Pangalawa, self-fulfilling prophecy. Alam niyo na yan kasi we've discussed that a couple of times. And stereotype threat. Okay? So, skip natin yung self-fulfilling prophecy, ha? So, yung stereotype threat, okay? The apprehension, it basically means the apprehension experienced by members of a group that their behavior might confirm a cultural stereotype. Okay? Na sa stereotype threat ay, yun nga, parang aware ang isang individual na kabilang sa isang grupo na may stereotype ang ibang tao or discrimination. Na tila sa una ay pinaglalaban, ay hindi ako ganyan. Okay? Pero in the end, parang nako-confirm na, nako-confirm na ibang tao na, ay, ganyan ka rin pala. Okay? Expected na sa'yo. Ang problema kasi, may halo yan ng politika, may halo ng history, may halo ng economics, may halo ng culture. So, kaya parang tila bagay, yun nga, pumapasok din sa self-fulfilling prophecy. Okay? Ito kasing stereotype threat, nasa point of view to noong nadi-discriminate. Okay? So, anong causes ng prejudice? Una, normative rules. Pangalawa, yung social identity theory. So, meron laging pressure na sumunod. Diba, in a society or in a group, expected ka na you follow norms. We discussed that in group processes. So, hindi lang yung pag-follow ng norm. So, sa isang grupo kasi nakakabuo ng stereotype o prejudice sa out-group. Okay? So, dahil ito yung nabubuo, you cannot but follow these norms. You cannot but follow these rules. Okay? Kung ano yung pinaniniwalaan o sinusundan o tendency ng grupo, you are expected to follow it. Kasi kung hindi, ay teka muna. Okay? Teka muna. Magkakaproblema ka. Hindi ba? Lalo na yung very common to, lalo na in interracial couples. May mga tao na, example, very traditional, very conservative. Ayaw nila ng
For example, malalahian ng ibang lahi. Ayaw nila ng interracial marriage. Okay? May mga ganyan tao. O may mga ganyang grupo. Kaya yung iba, tumataas ang kilay. Okay? So, for example, hindi ko alam ha. I might be wrong, pero iba yung naririnig lagi pag Chinese. Pag Chinese. So, usually, mas gusto kapag Chinese din yung mapapangsawa. Kapag Filipina, teka muna, kakaproblema. Okay? O, medyo hindi ganung ka-accepted agad. Okay? Kitang-kita yan sa mga relationships. Sunod, yun, social identity theory. So, part kasi ng identity na natin is the group. Okay? So, muna, meron tayong tinatawag na ethnocentrism. So, ang tingin lagi natin, yung grupo natin, yun ang tama, yun ang magaling. Okay? We are the best. We are the right ones. Okay? Yung ethnocentrism din, okay? Kasi it also aids survival. Okay? And nagkakaroon ng us and not us. Tayo, kami, at yung mga hindi kabilang sa amin. So, kapag ikaw ay outsider, yan, nagkakaproblema. Well, it also roots from biological survival mechanism. Okay? Nagpe-favor tayo lagi sa tribe natin, sa family natin, sa race natin. More than anyone or anything else. Okay? So, yung in-group bias. Kapag kabilang ka sa grupo, yan, positive yung attitude. Positive yung tendency or feelings. Pag iba na, yan. Okay? Diyan nagkakaproblema. Okay? Kasama din ng in-group bias, yung out-group homogeneity. Lahat ng hindi naming kamiyembro, pare-pareho sila. Yan. Kahit ano pa yan. Basta, hindi kabilang sa grupo namin, hindi namin ka-member, pare-pareho sila regardless of their affiliation. Kita yan. Nagmamanifest din yan sa religion. Okay? Nagmamanifest yan sa religion na kapag hindi ka namin ka-churchmate, okay? Iba kayo. Kahit ano pang church affiliation nyo, kahit anong religion nyo, pare-pareho lang kayo. As long as hindi kayo kabilang sa amin. Okay? So, yon. And, nagkakaroon ng victim blaming. Kaya, kasi, ang kulit mo eh. Kaya ka ganyan, kasi ganyan ka. Okay? It is attributing their predicaments to inherent deficits in their abilities and character. Wala. Kaya ka ganyan, kasi you belong to that group. O kaya ka less fortunate kasi ganyan yung race mo. Okay? So, pumapasok din dyan yung belief in a just world. Okay? Pumapasok din yan yung belief in a just world. Okay? So, how do we reduce prejudice? Una, yung contact hypothesis. Napakahalaga class ng contact. Minsan kasi, prejudice, discrimination, okay, or stereotyping, ay, syempre, social influence siya, nasa norm siya ng group. Pero, napakalaking bagay na kapag na-expose ka doon sa merong kang prejudice or stereotype, pwede siyang magbago. I experienced this. I experienced this myself. Okay? Yan. So, kailan ba nagkakaroon ng contact hypothesis? Sabi ni Gordon Allport, pag ang grupo ay nasa equal status. Okay? For example, sa inyo, dahil non-sectarian school natin, State University, mababa yung, sabihin natin, mababa yung prejudice. Kasi you came from different religion, different places, different families. And you share a common goal. Lahat kayo estudyante. Okay? And supported by common law. Okay? So, if you have any questions, class, feel free to ask me. So, this is a short and simple recorded lecture for you to go back and to study. Thank you and have a good day.